Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang nakakapanabik na story tungkol sa ating paboritong anime at manga series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin ang mangyayari kung sakaling naging Hokage si Madara Uchiha. Si Madara Uchiha ay ang legendary leader ng Uchiha clan. Siya ay tinaguri ang the most powerful shinobi in history, kung saan siya ay kilala bilang ang pinakamalakas na Uchiha mula nung siya ay nabuhay hanggang sa siya ay mamatay. Si Madara ay maraming pinatay na Senju bago pa man niya ma-awaken ang kanyang Sharingan. Sinasabing siya lang ang nag-iisang ninja na tatapat sa kakayahan ng God of Shinobi na si Hashirama Senju. Pero, naisip nyo ba guys o minsan natanong nyo ba sa sarili nyo kung ano kayang mangyayari kung sakaling si Madara ay maging Hokage? Ang Konoha ay magkakaroon ng malupit na Hokage dahil si Madara ay isang authoritarian at diktador. Nakakatakot ang ideyang pagiging Hokage ni Madara kung saan wala siya ng katangian ni Hashirama Senju bilang leader at ito ang pagiging compromise. Kung saan ang nais nga ni Hashirama ay kapayapaan at pagkakapantay-pantay ng lahat. Lahat ng mga angkan sa Konoha, lalo na sa pagitan ng Senju at Uchiha clan. Ang balanse ng village na ito ay napaka-sensitive, means ang leader na gustong-gusto ng pakikipaglaban at patayan o digmaan ay hindi ang balanseng kinakailangan ng village. Mas pinili ng village na maging Hokage si Hashirama dahil sa pagiging diktador ni Madara. Katulad na lamang noong binantaan niya sina Onoki at Mu na sundin ang utos dahil kung hindi nila gagawin ito, walang pag-aatubilin siyang sasaktan o aatakihin ni Madara. Kung saan ang Konoha ay pumayag na makipag-alyansa sa Iwagakure. Ngunit sinabihan ni Madara ang leader ng Iwa na walang alyansang mangyayari. Kung nagawa niya ito sa leader ng Iwa, paano na lang kaya kung siya ang naging Hokage ng Konoha? Kung ikukumpara natin si Hashirama Senju kay Madara Uchiha, naniniwala si Hashirama sa kooperasyon at compromise kaya naman ibinigay niya ang ibang tailed beast sa ibang village dahil naniniwala siya na ito ang paraan upang makamit niya ang kapayapaan laban sa ibang village. Samantalang si Madara ay naniniwala na makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan dahil sino nga ba naman ang magtatangkang gumawa ng kaguluhan kung alam niyang ang nakakataas ay mayroong tinataglay na napakalakas na kapangyarihan. At maaaring ito ang naging dahilan kung bakit mas pinili ng Konoha na maging ikalawang Hokage si Tobirama Senju kumpara sa kanya. At ito ay nalaman ni Madara noong siya ay nakipag-usap kay Hashirama Senju bago pa man siya naging tuluyang maging masama. Kung saan si Madara ay naniniwalang hindi sila nagtagumpay ni Hashirama sa layunin para sa Konoha na kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Kaya naman nais niya itong ayusin o baguhin sa lalong madaling panahon kahit pa masaktan ang mga taga-Konoha. At dito nga ay kinumbinsi niya si Hashirama at ang ibang miyembro ng Uchiha na ang Konoha ay isang nabigong eksperimento at kinumbinsi din niya si Hashirama at ang Uchiha na upang makamit ang kapayapaan ay dapat merong lakas at kapangyarihan. Ngunit maging ang Uchiha clan, ang clan na kinabibilangan niya ay hindi naniniwala sa kanya. Kaya naman si Madara ay inisip na wala siyang makukuhang suporta sa lahat ng kanyang ideya. Ang point nga ng lahat ng ito guys, kapag siya ang kumontrol sa Konoha or kapag siya ang naging first or kahit ang ikalawang Hokage, ang mangyayari of course hindi magiging Hokage sina Tobirama, Hiruzen, Minato, Kakashi at maging si Tsunade. Dahil sa ang lahat ng naging Hokage na ito ay mayroong paniniwala na kaparehas ni Hashirama Senju at maaaring walang Senju ang magiging susunod na Hokage kapag siya ay natapos na. Kapag siya ang naging Hokage, ang Konoha ay sasailalim sa authoritarian leader at hindi mapipigilan dito si Madara ng kahit sino maliban na lamang kay Hashirama Senju. So maliban nga dyan guys, tignan naman natin yung mga posibleng magandang mangyari kung siya ang maging Hokage ng Konoha. May mga teorya na kapag si Madara ang naging Hokage, ang Akatsuki ay kahit kailan ay hindi mabubuo o walang Akatsuki. Si Sasuke at si Itachi ay hindi magiging rogue ninja. Ang Uchiha clan ay buhay pa rin.
Ang mga magulang ni Naruto ay buhay pa rin. Si Jiraiya, si Rin, si Neji ay buhay pa rin. At marami pang ibang mangyayari kung saan katulad nga ng sinabi ko, kapag si Madara ang naging Hokage, mababago ang buong istorya ng Naruto. Pero para sa akin guys, sige, sabihin na natin na those theories ay nangyari, ngunit sa kabila nito, maaring mas worst pa ang mangyari. Katulad nga ng sinabi ko, si Madara ay isang authoritarian at diktador. Hindi niya gaanong iniisip ang kapayapaan at stability. Ang pagiging Hokage ni Madara ay gagamitin niya upang kalabanin ang lahat ng village and to conquer Shinobi World. Si Madara ay masama at maaaring mas malala pa siya kung ikukumpara kay Danzo. Siya ay makasarili. Nais niya ang kapayapaan hindi dahil sa ito ay para sa nakararami kundi para sa kanyang sariling kapakanan. Ang gusto niya ay katakutan siya ng ibang village upang sila ay hindi magtangkang sakupin at kalabanin ang Konoha. At dahil dito, maaaring hindi matatapos ang digmaan dahil walang pag-aalyansang mangyayari mula sa ibang village at sa Konoha. Although may point naman si Madara sa pamantayan niya sa pagkakaroon ng kapayapaan o yung way niya sa pagkakaroon ng kapayapaan, pero hindi ito ang tamang paraan. Dahil in the end, hindi naman ito ang tinatawag na kapayapaan, ito ay tinatawag na takot. Ibig sabihin, walang sariling boses ang iba dahil sa takot na kanilang nararamdaman, kaya sumasang-ayon na lang sila sa kanilang mga natatanggap na mga kautusan. Sorry guys kung ito ang pananaw ko sa pagiging Hokage ni Madara. Alam kong may mga fan na gustong gusto si Madara. Nasa sa inyo yan guys, ito ay based lamang sa nakikita kong pag-uugali na mayroon si Madara. Meron kayong sariling opinyon at iginagalang ko po yun. Kahit pa sabihin natin na parehas sila ng layunin ni Hashirama na kapayapaan, magkaiba naman sila ng pamamaraan upang makamit ang kapayapaang ito na hinahangad nilang dalawa. So kung kayo ang tatanungin guys, tama ba ang pamamaraan or ideyang ito ni Madara upang makamit ang kapayapaan ng buong Konoha? Or kung kayo ang tatanungin, maganda ba or masama ba kung sakaling si Madara ang maging Hokage ng Konoha? Ano kaya ang mangyayari sa Shinobi World at sa buong Konoha kung sakaling siya ang naging Hokage? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan. At kung mayroon kayong mga nais malaman about sa Naruto at Boruto, i-comment nyo lang din at susubukan kong hanapin ang kasagutan sa katanungan nyong ito. So dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!